Oo naman, may kumukumpas diyan. Kasi sino ba? Ay, isa lang naman ang ganito. Under DPP ng Taiwan, which is not anymore popular in Taiwan. I would want to tell you to tell ang mga kababayan natin ha, ang mga Taiwanese, ang kanilang current government ay hindi na as popular as before. Actually, ang Kuomintang is gaining ground at saka ang DPP, yung current nilang ano, yung parang kakampi or ally ng ano ng United States, hindi yan hindi kumbaga hindi na siya masyadong popular sa Taiwan because the Taiwanese are already not happy with what is happening, na parang nalalagay sila sa alanganin tulad ng Pilipinas. So that's one thing that we have to remember. So kung ang mga tao lang ang ang tatanungin mo sa Taiwan, they're not happy with these geopolitical issues. Kasi ang gusto ng mga Taiwanese is to have good relation with the mainland. Yun talaga ang gusto ng mga Taiwanese, ng mga tao. Kaya nga natalo sa parliament nila, talong-talo ang DPP. So ngayon, nakakatawa kasi ngayon ko lang narinig na nagko-comment na ngayon ang Ministry of Foreign, quote unquote, kasi it's supposed to be not Pero ang sabihin na natin ng tinatawag nilang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na nakikialam na nagko-comment na oh, kawawa ang mga Filipino kasi parang binubuli sila ng China or something to that effect. Ang Taiwanese na 'di ba? Parang ngayon ko lang narinig na nagko-comment na rin. So ang tanong mo is kung may kumukumpas. Isa lang naman ang kumukumpas diyan. Kung sino ang kakampi nila. Sino ba ang kakampi ng DPP? 'Di ba United States? Sino ba ang ngayon malakas ang impluwensya sa defense at sa armed forces natin at saka sa foreign policy ni BBM? 'Di ba yung United States? Isa lang yung kumpas. So, Opo. you expect na may ganon na mga pronouncement kasi it's just, parang ang ginagawa kasi ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan is, suportahan natin ang kakampi natin kasi magbigay tayo ng statement. As if naman it really matters in the overall scheme of things. Kasi maliit lang ang Taiwan. It's a small province. Tutusin. When you talk about international matters, it does not really make a dent, to be very frank. Opo. So, sa akin, parang scratch my back and I'll scratch yours ang dating ng mga ganitong pangyayari. Kasi, di ba, si BBM din, nagsasalita siya na, di ba, congratulations to the new blah 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 of Taiwan. Di ba? Para namang feeling ng Taiwan, recognize kami ni BBM o ng presidente ng Pilipinas. Opo. 'Di ba? Ngayon naman, salita naman sila, ang China, bakit ginaano nyo? Kawawa naman mga Pilipino sa ginagawa ng China sa South China Sea, blah blah blah. At the end of the day, claimant state din, quote unquote, ang Taiwan sa South China Sea. So, do you really think ang Taiwan papayag na yung kiniklaim nila i-encroach ng Pilipinas? Of course not. Ang malayong Israel at usaping sa Gaza sa kay President Donald Trump na pumagitna dito. Anong basa mo dito po, Prof, dito sa magtutuloy-tuloy na ba ito? Ito na ba yung kasagutan sa matiwasay at mapayapang sa pagitan ng mga sa Israel at Palestine? Sa akin kasi hindi ako masyadong confident dyan Ang nagsabi lang kasi niyan is si Trump. Sa akin kasi at sa lahat ng mga nakakaalam sa history ng Gaza and Israel or the Palestinian and Israel conflict, especially dyan sa Gaza, ay ang pinaka mainam at pinaka doable na solution dyan kasi ay ang tinatawag mong two-state solution. Ibig sabihin, Israel would have its own state and then the Palestinian side by side would have its own state. State ibig sabihin sa kanila ang territory, sa kanila yung country, they have their own government and side by side with Israel. Kasi parang border yan Kung magkakaroon ka ng dalawang state, may border sila. Magkalapit yan, magkadikit lang. So yun yung pinakamainam at I think durable na and workable solution na talagang may ensure mo yung tinatawag mong peace and stability ng Gaza Strip. And even at saka magkaroon ng kumbaga justice for the Palestinian kasi kung titignan mo ang issue ng Gaza ay hindi lang issue ng
teritoryo. Issue din yan ng tinatawag mong genocide na committed by Israel against the Palestinian. So sa akin, at the moment, I'm very skeptical, and at the same time, I'm very, hindi ako masyadong confident sa mga sinasabi ni Trump na, ang alam ko, it would be a ceasefire. Yun yung unang step to have a ceasefire at saka pag-uusap. Pero as to if it's really a durable solution and kung talagang lasting ang solution na yan na masasabi mo na there will be peace in Gaza, that one I don't know. Because at the end of the day talaga, two-state solution lang ang makakapag-guarantee na magiging peaceful forever ang area na yan. Pero thus far, I don't think sinabi ni Trump or even Netanyahu na they agreed to a two-state solution na, both sides will have their own states. Pero wala naman So, yun yung hindi ko alam. Pero, ang maganda lang siguro is yung hostilities at saka yung military action ng Israel against the Palestinian, mag-stop siya to a certain extent and probably, hopefully, magkakaroon ng peace talk, magandang usapan between both sides at it would lead to something na concrete na solution. Pero at the moment, sa akin kasi, wait and see ang position ko dyan. And si Trump kasi lang ang nagsasabi niyan Wala kang maririnig Opo. sa ibang mga countries na involved dyan Kasi there are other countries na indirectly involved sa issue ng Palestinian and Israel conflict. May maiba dyan, like Iran is and other neighboring countries. Meron So bang walang isa meron sa na atin. rin bang kagaya nito? Kasi alam natin mahabang panahon, dekada-dekada na itong conflict na ito. Nagkaroon ba ng ganito rin na nagkaroon ng pansamantalang usaping pangkapayapaan tapos balik na naman? Hindi ba ito first time na nangyari dito sa dalawang bansa na ito? Hindi yan first time Para siyang ulit lang siya ng ulit. Ulit siya ng ulit. For a certain period, nagkakaroon ng bakbakan, tapos magkakaroon ng ceasefire, tatahimik siya ng konti, tapos mamaya mag-escalate na naman. Kasi ang problema kasi diyan sa issue na yan, Israel is not in agreement na magkaroon nga ng sariling state ang mga Palestinian diyan mismo sa Gaza and other parts na kiniklaim ng Palestinian na kanila. Hindi nila matanggap yan Kasi they want the whole area kanila. Yun yung problema ng Israel as a country So yun yung problema nila. Hanggang hindi nila natatanggap yan, I don't think na magkakaroon talaga ng long-lasting peace or stability ang area na yan or ang geographic area na yan. Yun yung masasabi. Kasi paulit-ulit siya. Parang hindi lang ito yung time na nagkaroon ng ganyang klaseng baka at saka yung atrocities against the Palestinian, tapos yan binobomba nila yung Gaza and all that ng mga Israel. Hindi yan ngayon nangyari. Maraming beses na yan nangyari. Maraming beses na bumaba at tumaas na naman, bumaba, tumaas na. So this is just one of the episodes. Kasi nga talaga even the UN, it was already agreed by by many countries even within the UN system na ang pwede lang talagang magkaroon ng stability at saka long-lasting peace dyan sa issue ng Israel and Palestine is to have two states. For each of this how would I say, parang lahi, kasi yung lahi yan Israelis and yung Palestinian. So ano po yung Prof, nakikita nyo pong lesson na tingnan nito na mula sa iba't ibang mga bansa din na meron ding mga conflict. Like kagaya dito po sa Pilipinas, nakita natin yung epekto, grabe din yung di ba? Panawagan in support doon sa mga kawawa doon sa Gaza na parang ang nangyayari nga kontrabida itong Israel, pero kung meron namang pumapanig sa Israel, kontrabida itong nasa yung mga Hamas, pero nakita natin grabe yung epekto na nito. Kaya ba nating ma-afford na mangyari yan lalo na dito kasi may conflict din tayo sa with other bansa like kagaya pa dito sa China? Sa akin kasi ang lang dyan is dapat kasi yung mga countries like for example Israel should follow the international community, kung ano yung tingin ng international community at kung ano ang napagdesisyonan
at ano yung tingin din ng mga international organization like the United Nations. Kasi yun naman talaga dapat. Kasi yung issue ng Gaza at Israel, yung Palestinian and Israel issue is not just an issue between them. It's a regional issue na nakakaapekto din sa ibang bansa tulad ng Egypt kasi doon tumatakbo ang mga refugees and all that. So sa akin dapat tingnan nila kung ano yung perspective ng international community at ano yung, ang yung sa UN system din kung ano yung pinakamagandang solusyon. At ang problema kasi ng Israel is they cannot think of a situation na they will be coexisting with Palestinian side by side sa isang territorial location na magkatabi sila. Kasi magkatabi yan eh. So yun yung problema. At saka bawas-bawasan siguro ng mga leaders tulad ng Netanyahu ang pagiging greedy niya. Kasi it's an issue of greed eh. Yung parang pwede ka namang mabuhay na you have your, this territory and beside you is another country or another state na iba naman, ibang mga tao, ibang lahi. Maybe you have different religion, but you just have to respect each other and you coexist. Kasi kumbaga enough naman yung space for both of them to thrive eh. Pero may mga leaders lang talaga na psychopath ang dating tulad ni Netanyahu na they don't see the Palestinians as human beings. They see them as some kind of alam mo yun, hindi tao ang tingin nila eh. Kasi you cannot do that to a group of people na ibabam mo, mabata, matanda, ibabam mo lang basta gusto mo just because you want it. Iba yun. Hindi makatarungan yan. Kasi kaya nga, kung titignan mo ngayon sa buong mundo, ang rallies against Israel, ikabi-kabila, lalo na sa Europe, even sa United States, Australia, Canada, and European states, you can see people are, even in France, nasa kalsada sila, they're actually protesting against Israel kasi sa genocide na nangyayari dyan sa Gaza. So, yun yung tingin ko. Opo. And dito naman po sa development ng sa ating bansa ngayon po, Prof, no, meron pa nga tayong internal na mga problema, lalo na dito sa issue ng korupsyon, pati nga yun doon sa AFP modernization, nako-question nga rin dahil nga sa binabawasan pero nananatiling matapang ang Pilipinas, no? Sa posisyon na nito laban na dito sa China. In fact, magrereklamo na naman na ulit yung Pilipinas din. Kakayanin ba natin na matalo itong ganito? Madedepensa natin yung ating sarili. Meron pa tayong issue ng korupsyon. Ating modernization hindi nga napapaganda kasi minsan nabibiktima din ng mga pag-slash dahil na ililipat yung mga pondo po, Prof. Yun nga yung sinasabi ko dyan sa issue ng relationship ng Philippines and China. Supposedly kasi dapat hindi yan maging complicated kasi ang relationship naman ng dalawang bansa, if you look at other aspect or other parts of it like economic, cultural, diplomatic, what may it be business, even people to people, wala namang problema, wala namang issue talaga. Pero ang nagiging issue talaga lagi is all about the South China Sea. And now, you have also the issue of the Taiwan Strait. Taiwan, actually, kasi ang nangyayari sa Pilipinas right now, if you really look what is happening geopolitically speaking, militarily, defense, security-wise, ginagawa tayong indirect na panangga sa Taiwan. Indirect, not direct. Indirect, pero if you look at the Philippines, ang daming, under Marcos Jr. government, ang daming mga defense and military agreements na pinapasok tayo with the Western Alliance, katulad ng United States, Australia, Japan, at NATO member states, some NATO member states. Kung tinitignan mo, marami rin pinapasok ng mga military and defense na mga agreements. Ang tanong, why do we have to do that? Ang target kasi niyan is China. Pero hindi lang yan kasi usapin ng South China Sea. Andyan pumapasok ang usapin ng Taiwan. Kasi ginagawa tayong launching pad or what you call proxy or even indirect. Kasi ang geographical location natin malapit sa Taiwan. Pag pumunta ka sa dulo ng north, malapit na yan sa Taiwan eh. Ang Batanes actually is few hours or just 1.5 hour away from Taiwan. So makikita mo, yun yung ginagawa sa Pilipinas. Ngayon ang tanong,
ang involved kasi dyan, when you talk about the South China Sea, is of course other claimant states. But andyan ang malaking country na hindi mo madideny. Andyan ang China as a claimant state. And the Taiwan issue, it is, there's such a thing as one China policy. And China is very strong that, Taiwan is really a part of China. So, mahirap na usapin yan. Kasi usapin din yan ng territory na, it's a claim, it's a sovereign claim na it's not even a claim. It's really based on UN resolution na ang Taiwan is part of China. So, kapag ang Pilipinas, pumapasok ka sa mga ganitong usapin, nagkakaroon ka ng problema, of course, with your relationship with China, which is a superpower. It's really a fact. Militarily, it's already a superpower too. So, nagkakaroon ka ng problema when in fact, pwede namang simplihan yan eh. Isi-simplify mo lang ang mga bagay-bagay. Huwag mong i-complicate. Kasi the more the government, especially under Marcos Jr. administration, complicates all of these things, lalong nalalagay sa alanganin ang Pilipinas. Kasi lahat naman ng bagay, lalo na when you talk about the South China Sea, pwedeng pag-usapan. Marami tayong example dyan. Andyan yung Malaysia, andyan yung Vietnam. Wala tayong marinig na magulo between Malaysia and China. Wala tayong marinig na masyadong magulong between Vietnam and China. Pero ang laging maingay is between China and the Philippines. Bakit? It's not because of the Philippines per se. It's really because of the external actor like the United States putting us in that situation na nagiging proxy and pawn tayo nila against China. Kasi talaga, this is really there's a bigger plane. There's such a thing as two countries na superpowers na sila talaga sila talagang may competition. Maliit tayong bansa eh. Wala naman tayong, kahit anong gawin natin, we are not at par with China in every aspect. Ang ating trade with China is 0.3. Ang trade ng China with us is 0.3%. That's too small for them. They can ignore us. Kaya nga sinasabi ko, the best way lagi sa Pilipinas is to stay neutral. And then to, talk it out with China when you talk about the South China Sea issue. Kasi feeling ko naman, ang nakikita ko, pag nakipag-usap ka, in a way, na magkakaintindihan kayo, at saka tanggalin mo yung issue ng external force, like the United States and its allies, I think China will look at the Philippines as a trustworthy partner. Pero ang problema, under a Marcos Jr. government talaga, ang tingin kasi ng China sa Pilipinas talaga, it's not trustworthy. Kasi makikita mo rin naman talaga ang foreign policy ni BBM is really leaning to the United States. It's not only leaning to the United States, it's really leaning to the Western alliance led by the United States, including NATO member states. So hindi talaga magiging at peace at hindi magiging stable ang relationship natin with China, and it has an impact on us. Kasi unang-una, our economic relation is not doing well. Pangalawa, political relationship hindi rin okay. Pangatlo, ang diplomatic ties natin medyo problematic din. So, these are issues na it will not only affect the Philippines and China relation, but it affects the regional states like ASEAN member states. Kasi kung anong ginagawa natin, nagkakaroon ng anxiety ang other member states in ASEAN. Kasi nga, ang nakikita nila talaga, it seems like we are being converted into a battleground of the superpowers, rivalry and competition. Tapos ginagawa tayong launchpad or tinatawag indirect, na parang indirect country na pwedeng maging buffer in any contingency na may kinalaman sa Taiwan, which is supposed to be dapat hindi tayo nakikialam because that is not our problem eh. It's not our problem, and we should not be used as a staging ground or even as an indirect buffer or indirect country na gagamitin against whatever kind of eventuality na mangyayari dyan sa Taiwan between the China and the United States. Kasi tayong kawawa doon. Tayo ang kawawa doon. At saka, it seems din sa under a BBM administration na wala na tayong tinatawag mong strategic autonomy to make our own decision as a country. Opo. Lahat, when you talk about defense and military, palaging andyan ang United States influencing us. And that's really true. And it's very obvious. Huwag na tayo maglukuhan, Diyos ko naman. Opo. Lahat tayo Pilipino, alam natin ito. At nakikita natin ito. Maraming nakakaalam nito. And ang Taiwan naman ngayon nagsalita, no? Sa pamamagitan ng kanilang foreign ministry,
no? Kung saan ay kanilang kinukundina din yung anilay repeated and dangerous, ginamit pa nila PRCs, People's Republic of China, repeated and dangerous maneuver against Filipino. Tayo sa mahabang panahon, sinasabi ni Marcos Jr. na ino-observe talaga niya, kinikilala niya ang One China policy. Tapos meron niya itong Taiwan. Sabi nga ng China, wag makialam yung Pilipinas sa sigalot within China and Taiwan. Tapos kasi napapansin nila si Taiwan naman ngayon, kikialam naman dito sa China and ano. So nakikita mo may kumukumpas dito sa ano na to na para uminit yung issue, Prof. Si Pilipinas pinapakialaman yung issue doon sa China and ano ba kasi 'di ba nabanggit na dapat maganda raw in case na maganda, 'di ba? Ang sinasabi ni Marcos Jr. maganda yung ating military in case kasi hindi maiwasan madadamay talaga tayo, no? Tapos ito naman si Taiwan sumausaw na rin dito sa issue ng China and Philippines. So nakikita nyo po may kumukumpas dito sa mga pahayag na ito ng China ng Taiwan at ng Pilipinas po, Prof. Oo naman, may kumukumpas dyan. Kasi sino ba? Isa lang naman ang ganito. Under DPP ng Taiwan, which is not anymore popular in Taiwan. I would want to tell ang mga kababayan natin, ang mga Taiwanese, ang kanilang current government ay hindi na as popular as before. Actually, ang Kuomintang is gaining ground at saka ang DPP, yung current nilang yung parang kakampi or ally ng United States, hindi na siya masyadong popular sa Taiwan because the Taiwanese are already not happy with what is happening na parang nalalagay sila sa alanganin tulad ng Pilipinas. So that's one thing that we have to remember. So kung ang mga tao lang ang tatanungin mo sa Taiwan, they're not happy with these geopolitical issues. Kasi ang gusto ng mga Taiwanese is to have good relation with the mainland. Yun talaga ang gusto ng mga Taiwanese, ng mga tao. Kaya nga natalo sa parliament nila, talong-talo ang DPP. So ngayon, nakakatawa kasi ngayon ko lang narinig na nagko-comment na ngayon ang Ministry of Foreign, quote-unquote, kasi it's supposed to be not Pero ang sabihin na natin ng tinatawag nilang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na nakikialam na nagko-comment na kawawa ang mga Filipino kasi parang binubuli sila ng China or something to that effect. Ang Taiwanese na 'di ba? Parang ngayon ko lang narinig na nagko-comment na rin. So ang tanong mo is kung may kumukumpas. Isa lang naman ang kumukumpas diyan. Kung sino ang kakampi nila. Sino ba ang kakampi ng DPP? 'Di ba United States? Sino ba ang ngayon ang malakas ang impluwensya sa defense at sa armed forces natin at saka sa foreign policy ni BBM? 'Di ba yung United States? Isa lang yung kumpas. So, you expect na may ganon na mga pronouncement kasi it's just, parang ang ginagawa kasi ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan is, suportahan natin ang kakampi natin kasi magbigay tayo ng statement. As if naman it really matters in the overall scheme of things. Kasi maliit lang ang Taiwan. It's a small province. Tutusin. When you talk about international matters, it does not really make a dent, to be very frank. Opo. So, sa akin, parang scratch my back and I'll scratch yours ang dating ng mga ganitong pangyayari. Kasi, di ba, si BBM din, nagsasalita siya na, di ba, congratulations to the new blah, blah, blah of Taiwan. Di ba? Para namang feeling ng Taiwan, recognize kami ni BBM o ng presidente ng Pilipinas. So, 'di ba? Ngayon naman, salita naman sila, ang China, bakit ginaano nyo? Kawawa naman mga Pilipino sa ginagawa ng China sa South China Sea, blah, blah, blah. At the end of the day, claimant state din, quote-unquote, ang Taiwan sa South China Sea So, do you really think ang Taiwan papayag na yung kiniklaim nila i-encroach ng Pilipinas? Of course not. Opo. Prof, dito naman tayo sa kabila po ng mga problema natin with China. Kamakailan lang, last month, sa pangunguna ng Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz, hinihimok niya yung mga Chinese businessmen na mag-invest po dito sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas daw ngayon ay open for business. Quote ko lang siya, sabi niya rito, "We are open for business and we welcome China, our largest trading partner,
to partner with us in high growth services industries. Sabi pa niya dito, the Philippines is highly resilient, globally competitive hub for services in Asia. At may mga ulat din na sinasabi na ngayon daw buwan na ito ay may mga pupunta dito sa Pilipinas, mga delegado for trade mission daw ngayong October. Last ano pa ito August pa ito na balita, no? Ayon naman ito sa Philippine Embassy. So kumbaga hinihilot ulit nila dahil sunod-sunod 'yun eh. Parang narinig mo ba na ito lang yung pinaka-recent lang ba nila na paghihilot na parang ramdam na nila na uy, kailangan natin yung suporta kasi alam natin sa ekonomiya din natin ng bansa ngayon yung kapitbahay yung at matagal mo na. In fact, 50 years na yata yung natin relationship ngayong taon na ito Prof. Ano nakikita mo sa galaw na ito? And dagdag ko pa, meron ding hiling yung Department of Tourism na baka naman luwagan yung doon sa mga turista kasi 'di ba naghigpit, hindi na basta-basta makakuha ng visa, no? So anong nakikita mo dito Prof, nagtutugma pa ba ito kasi dito sa mga kailangan natin ng negosyo at saka turista, maganda yung treatment. Pero doon naman sa ating depensa, panay yung world war, Prof. Totoo yan. Well, I feel, kumbaga, ako naman ay nafe-feel ko ang problema ni Ambassador Jamie Flor Cruz. By the way, he's a good friend, pero nafe-feel ko yung kanyang problema at saka yung bigat ng kanyang dinadala. Kasi syempre, as an ambassador to China, no, as kung magkatrabaho mo as ambassador to China, is to promote the Philippines, especially when you talk about business, opportunities, investments, and even tourism. Kasi kumbaga, yun yung trabaho niya to ensure na maganda ang image ng Pilipinas sa China, sa mga Chinese, and to attract investment at paggandahin ang relationship ng dalawang bansa. However, yun ang trabaho niya. Pero ang tanong kasi, ginagawa naman niya siguro yung trabaho niya kasi nga ngayon nga nagpo-promote, 'di ba? Na economic promotion kuno ng Pilipinas at mag-attract ng mga Chinese investors sa Pilipinas. Pero ang tanong kasi, is that the reality? No, it's not the reality, to be very frank. Why? Well, na-appreciate ko si Ambassador Flor Cruz, pero sad to say, in the reality is not the same. It's not really that. Because if you look at China at the moment, ilang beses nag-issue ang Ministry of Education ng China and at the same time ang Foreign Affairs ng China ng travel, how do you call that? Parang travel notice sa lahat ng Chinese outside, sa lahat ng Chinese sa mainland and even I think yung other nilang mga tawag nito autonomous regions including the mainland and even Chinese inside the Philippines na mag-ingat sa Pilipinas. Ilang beses sa isang buwan last month I think in just 1 month twice, and before that nag-issue pa sila ng travel authority, a travel notice na mag-ingat sa Pilipinas kasi ang Pilipinas right now maraming nangyayaring hindi maganda tulad ng mga rallies, marami. And alam mo, sa China, ang mga nangyayari sa Pilipinas is nano-news din at kumakalat din yan sa kanilang mga social media kasi napipick up ang mga nangyayari sa Pilipinas through mainstream media, napipick up din ng iba't ibang bansa, even ng China. So, kumakalat din yan kung anong nangyayari sa Pilipinas. Like for example, issue ng massive corruption, issue ng kidnapping ng mga Chinese, at saka yung mga abduction ng mga Chinese at saka extortion sa mga Chinese businessmen in the Philippines. Maraming nangyayari na hindi na nire-report actually ng mainstream media, pero nalalaman niya ng mga Chinese na kung anong nangyayari sa kapwa Chinese din nila sa Pilipinas. So given that, especially dyan sa peace and order, ang corruption issue talaga is one big thing. Hindi lang naman ang China yan ang nagsasabi Even the United States and other countries in EU na alam nila na may issue ng massive corruption sa Pilipinas at iyan ang pinakamalaking issue na hinaharap ng bansa right now. Tapos, so
so kung alam ito ng mga ibang bansa tulad ng China at ng mga Chinese, do you really think they would be interested in investing in the Philippines when you talk about businesses and when you talk about, FDI or foreign direct investment na pupunta dyan, mag-establish ng business factories and all that? Kung nakikita nila na isa sa pinakamalaking issue is corruption, I don't think so. Pangalawa, ang relationship ng dalawang bansa is not even good, diplomatically, politically speaking. Very challenging siya. Right now, katatapos lang ata ng service at saka yung time ni Ambassador Wang Silian sa Pilipinas. Until now, wala pang ambassador. I don't know if they will send an ambassador, pero until now, wala pa. Pag hindi nag-send ang China ng ambassador dyan sa Pilipinas, it means na nilolower nila ang diplomatic relation ng dalawang bansa. And that's even a negative news for the Philippines. And at the same time, when you talk about tourism, paano naman maa-attract ang mga Chinese dyan sa Pilipinas na pumunta when in fact, laging nagkakaroon ng mga issues na lahat ng mga turista na pumupunta dyan na Chinese, pinagkakamalan nilang spy. Lahat na lang spy. Anong sabi ni Gibo? Lahat daw ng mga Chinese, lahat ng Chinese are spy. Oh goodness gracious. So paano naman pupunta dyan ang Pilipinas? Hindi mga Chinese nag-aakma. para magbakasyon? Hindi nag-aakma magturismo? yung ano po, Diba? Prof. Kumbaga, sabihin mo na, "Uy, punta kayo sa amin kasi maganda doon." Tapos pagdududahan ka. Oo, paano ka napupunta dyan? Pati nga mga estudyante rin na nag-aral na sa Estudyante. mahabang panahon na naging project din naman pala ng CHED kasi part ng kanilang education, tourism ba yun? Tourism education, parang Oo. gano'n na makalika. Na meron palang meron pang stricto sila na sinusunod na hindi lang basta-basta ka pala gumala pag ikaw ay dayuhan na nag-aaral dito, pati yun. Oo, maraming nagdududa. yan, Admar, maraming check yan at maraming process papers and all. It's not even just applying for visa, student visa sa Pilipinas. Maraming checking na ginagawa ang higher education, I think, no? Oo, para makarating ang mga Chinese dyan para mag-aral. Opo. Actually, maganda nga yan. Kasi magkakaroon ng maraming pera yung mga Local. schools natin. Tsaka Kasi sa local, yan. kung saan sila yung local economy, yun din yung nabanggit last time, no, with Teresita Angsi na nakapanayan po namin po.